Network Entertainment. Hindi pa nga nag-start, na-acid na ako agad. Ano ba yan? Isang higo pala nung kape, na-acid ako agad. Di naman maluwa-luwa ako, sakto. Well, ayun na nga. Happy Saturday? Sunday? Sunday na. Have a blessed Sunday. Medyo busy ang mga katauhan. Kung pansin nyo ngayon, wala si Prey dahil busy din siya sa work. Medyo madami kami pinagkakabisiyan. This week, si Tito James kakabalik lang din galing sa bakasyon. So, ayun. Ano bang mga natin? Ay, nakalimutan ko mag-pull up ng mga comments ito. Meron pala dito. Pero anyway, welcome sa 7th episode. Tama ba 7th episode? Yes, 7th episode. Aminin ko na, tinanggal na namin si Prey. Hindi namin mabibigay yung computer na hinihingi niya. Kaya, shout out sa iyo, Prey. Sorry, hindi talaga namin kaya yung PC. Kaya nag-decide na si James na charot, joke lang. Ayun, ito, basa tayo ng mga comments na this one, ito galing to sa Spotify. Si Marv's Fred, nag-comment siya tungkol dun sa usapan natin tungkol sa Saint Benedict. Sabi niya, Saint Benedict po is meron talaga siyang dasal. Kailangan mo ng 41 days na debosyon, then dapat napatakan ng holy water, then kailangan mo magsimba every Sunday. Yung recharge na sabi mo, Lods, kailangan niyang pakainin ng dasal. Minsan, dapat Tuesday or Friday. May schedule talaga. Asikaso? Joke lang. Joke lang. Ito naman, galing kay Via. Ang cute magsalita ni Prey, newbie here. Hehe. Ayun, so last episode niya na makikita si Prey nung episode na yon. So, charot, joke lang ulit, Prey, joke lang. Ayun, ito naman galing kay Roland Panlasige. Malamang magagalit yun, natapakan yung flowers eh. Ito, galing kay Ray Norombaba. Pa-shoutout po. Imbis na matakot, bakit ganun? Tawa ako ng tawa. Ayun, salamat Ray. At hindi ka nagre-reklamo. Oh yes. Ito naman ay galing kay Victorian Legend 7. Usually, English horror podcast pinapakinggan ko. Pero kayo talaga yung Filipino horror podcast na natagalan ko kasi hindi nakakatamad pakinggan, parang kwentuhan talaga. Sana tumagal pa kayo, titos and tita. Maraming salamat pero hindi na po nakatagal si tita. So tito na lang ulit. Joke lang ulit. Yeah. Nice. Oo. Ayun, ikaw, meron ka dyan. Oo, yun nga. Para sa mga bago pa lang na nakikinig sa The Red Door Podcast, wala naman talaga kami actually na plano na maging ganito yung format. Kasi gusto nga naming maging horror podcast talaga. Nagkukwento ng horror podcast. Kaso kasi, pag kasi kami magkakasama, magkakaibigan, kami niya ni Tito Ian tsaka ng iba pang mga titos na for sure nakita nyo na rin sa mga previous episode, hindi talaga namin mapigilan na magkulitan. Sa Magic Manila talaga to eh. Oo, sa Magic Manila yan, ganyan. Mga hindi talaga kami seryosong tao sa tunay na buhay. Sinubukan namin magseryoso pero hindi talaga kaya, may pasundot-sundot. And eventually, may mga nagustuhan naman ng iba. Kaya ayun, ginawa na lang namin ganun yung format and naisip namin para rin maiba sa ibang podcast. Ayun. Sa mga nakikinig ngayon, kung sino ang makakapag-comment ng unang joke na binitawan sa The Red Door Podcast. Bibigyan ko ng Ano bang pwede ko ibigay? Sasakyan na nabagsakan ng puno. I-comment nyo yung pinakaunang joke na nabitawan sa The Red Door Podcast. Kasi ako medyo naalala ko pa. Anyways, basa na ako ng mga comments. Sabi ni Melanie B. Josu, thank you po sa pagbasa ng comment ko mga titos and pretty Prey. Marami talagang kwento ma'am ni Prey. Hoping mag-guest siya soon from California. Thank you so much sa pakikinig. Sabi naman ni Zero Wolf 03, nandito lang ako dahil kay Prey. More power Prey. Or more power. Ayun. Sana manood ka pa rin Zero. Kaya nga sana manood ka pa rin ngayon Zero Wolf.
kahit wala si Prey. Sabi ni Phoebe Torres, 1712, sana mas matagal pa yung episode nyo, masayayang ganyang bardagulan. Uy. Tapos, Basta wala nang mababagtagol. may mga nagko-comment din about dun sa may flower. Mukhang ibang flower din yung naisip nila. I-recharge, ipa-bless ulit. Parang may nag-comment na sabi ni Hypercelis01, i-recharge, ipa-bless ulit. Ayun, maraming salamat sa inyong mga comments. Anyways, bago tayo mag-umpisa, Paps, meron kasi ako nabasang article dito. Nabanggit natin kanina off the record yung Dumaguete dahil sa masarap nilang Silvanas. Merong isang pari sa Dumaguete na nag-conduct ng isang exorcism rite. Bago lang, recent lang to? Bago ko lang nabasa yung article, pero nung nag-research ako, matagal na pala siya nangyari, way back 2021 pa. Nag-conduct siya ng isang exorcism rite sa isang babae na napoposes kuno. Tapos sa investigation na pag-alaman na involved sa black magic yung babae. So parang siya, hindi na nalinaw kung mambabarang or mangkukulam. Basta involved siya sa black magic. Tapos after na mag-send ng isang curse sa isang biktima, na possess siya. Okay pa yung story, medyo interesting pa para sa akin. Dito na parang naging fuck up. Hindi naman sa sa skeptic ako dahil sabi ko nga sa mga previous episode, naniniwala ako sa possession since ng Bible meron na yan, and sarado katoliko ako. 39 demons, Paps, 39 demons ang sumapi. Tatalunin niya si ano pangalan na? Si Emily Rose. Speaking of Emily Rose, ilan yung pangalan na binigay ni Emily Rose? 13 ba? Hindi ko alam eh. Hindi ko maalala. Parang 7 names, 6 names, parang ganyan. Pero sino yung mga sinabi na pangalan? Mga name ng demons. Oo. Di ba? Mga name ng demons. Paps, nag-name drop yung babaeng sinasapian. Para dun sa pare, hindi siya familiar. Ang ginawa niya, ni-research niya kung sino yung mga pangalang nabanggit. And dito ko nasabing parang medyo skeptic ako. Ito yung mga nabanggit na pangalan. Tito James. Balak. Tito E. Balak, Paps. Balak. Danan. Pwede. Kasi may demon naman talaga na Balak. Dito na medyo naging parang Esme. Sa Twilight. Kala ko Next. Esmeralda sa Esmeralda. si Esmeralda. Next, Paps. Sylvia Ganush. Name siya nung matanda doon sa may Drag Me to Hell. Next, Dina Walter. Sa may pelikulang Lights Out. And last is si Annabelle sa pelikulang Conjuring. Na parang pag-search ng pare. Cinephile pala siya. Yun nga, nakakatawa doon. Sinearch ng pare, di ba? Yun, sinearch ng pare. Tapos nalaman niya na sa mga movies yung mga pangalan na nabanggit. Tapos tinanong niya dun sa may babae kung pinapanood niya. Tapos inamin ng babae na mahilig daw pala siyang manood ng horror movies. Kaya yung pare, bilang nagbigay siya ng warning sa public na mag-ingat daw sa panonood ng mga horror movies kasi yun nga, may tendency na maka-attract siya ng real life demons, tapos ayun, eventually magiging possession. Pero ang labo, no? Sumapi sa kanya si Annabelle at saka si Dina Walter, pati si Esme ng Twilight. Horror ba ang Twilight? Oo, parang medyo doon ako medyo nabala lang, nabasa ko lang siya. Matagal na siya nangyari, 2021. Si Angela yung sumasapi eh. Hindi rin naman na-disclose kung talaga napatunayan ba, kasi di ba matagal na proseso yan kung talagang case ng possession o lang to. O na may something lang. Weird. Anyways. Kabanatuan yan, no? Nakita mo? Hindi. Nakita mo? Tinatanong. Basta pag sinearch mo yung pangalan nung priest na si Ronnie Ablong. Ronnie Ablong. Ronnie Ablong. Bagong pari siya sa may Kamanjak or Kamanhak.
Sa may Dumaguete. Exorcist priest. Mm-mm. Ito, meron ako nakita na article. Exorcist priest in Philippines warns against horror movies. Yan. Ayun pala, the first demon was Valak. The second demon was Esme or Cillian. Colin. The third devil is Sylvia Ganush. Sa drag me to. Tina Walter, Annabelle. Pero kung hindi ako magiging skeptic, ang titignan ko na lang na side dyan, yung practitioner kasi siya ng black magic, kaya feeling ko, doon siya naka-attract ng mga demons. Or, nalaman na siya yung nangkukulam ko, no? Tapos gumawa-gawa na lang ng di ba? Kagaya ng napag-usap natin. Ano? Parang pinasok niyo na lang din na Mm-mm. Or pwede naman kasi na say na totoo na siya nung dahil sa kulam na ginagawa niya, na take over siya ng mga negative energies. Pwedeng na-incorporate niya yung mga lagi niyang pinapanood na parang baka ito yun, mga ganun. Kasi lagi niya iniisip Ewan, hindi ko alam. Missed opportunity na gamitin si Panor. Teacher Panor. Sino? Teacher Panor sa may Art of the Devil. Yun talaga. Saktong-sakto. Anyways, ayun. Sino ang una sa atin ng story? Ayun, ako. Ito. Itong isi-share ko sa inyo ngayon, medyo, paano ba to? Kwento siya na related dun sa mga unang, nakwento na natin to before. Kasi medyo creepy siya kanina nung binabasa ko. Kasi nung binabasa ko siya, kasama dito yung isang kwento na nabasa na before. So kaya siya naging creepy para sa akin dalawang magkaibang tao, dalawang magkaibang panahon, tapos yung experience nila is almost the same. So parang ako medyo parang napaisip ako kung totoo ba talaga na nangyayari to dun sa lugar kung saan yung kwento nangyari. So ito, yung title nito is Itim na Aso sa Tagaytay. Okay. So nabasa ko to sa Reddit. Ayan, so this happened nearly 3 years ago. Me and my group of barkada and ex-boyfriend decided to go to Tagaytay to spend overnight hanging out until morning na to watch the sunrise. We arrived in Tags. Nako, parang umpisa pa lang alam ko na nakonyo to English yung umpisa tapos yung tawag sa Tagaytay. Tags. Ayan. So mga 9:45 na and we checked for cafe na open pa, but since it's past operational hours, napunta kami sa McDo. Luckily, they have Mac Cafe there. We spent a full 4 hours just talking and munching sa parking ng McDo until I asked them saan na kami pupunta next. Which also means na maghanap na din ng pwesto para maabutan ng sunrise since 2 a.m. na yon. Malapit na mag-5. Then we all agreed na sa People's Park na lang. On our way to People's Park, the ride was okay. All windows are down kasi malamig lalo na midnight na din nun. Midnight or 2 a.m. Okay. Anyway, madaling araw na yun. Nagsisounds kami na kami-kami lang yung nakakarinig. When we almost reached Crosswinds, may napansin ako sa medyo kalayuan na kaisa-isang streetlight na gumagana. Kaisa-isahan lang siya kaya mas napansin ko siya, but I didn't mind kasi it's normal naman for me. But when you reach that streetlight, biglang may malaking itim na aso na sumulpot out of nowhere. Nandoon siya sa part ko and malaki siya. Shiny na pure black ang fur niya. What's weird is hindi siya tumahol and ang narinig ko lang is yung bell na parang nasa collar niya. Sinabayan niya yung takbo ng kotse na bumagal kasi nagpreno ako ng slight to make sure na wala kaming kasunod sa likod. I told my passengers to close the windows kasi baka dumamba yung aso at makagat kami kasi for sure, abot niya talaga kami. Ganun siya kalaki. Then bigla siyang nawala na parang bula. Even my ex said na, ang ganda ng asong yun baka nakawala sa may-ari. Ang ganda ng balahibo Itim na itim.
Pero ako, focused ako sa pagdadrive. Pagkarating namin sa paa ng People's Park, hindi ko alam na pataas pala kaya bigla akong umayaw. Sa isip ko, kaya I told them na ayoko ng upward. Kagagaling lang nitong kotse sa Tanay. Ang lala, baka mahirapan ulit. Hanap na lang tayo ng magandang pwesto sa Mahogany. Na nag-agree naman sila kaya nag-maneuver na ako. Sa pag-maneuver ko, ang bigat. Parang may nakasakay kasi hindi naman kami ganun nung nasa McDo kami. Hindi ko na lang pinansin kasi ayoko talagang nagpapadala sa takot, lalo na ako yung driver. Pabalik na kami at dadaan naman kami sa may bandang crosswinds. Sinabihan ko ulit yung mga kasama ko na isara ang bintana kasi baka yung aso nandyan ulit. Pero wala na kami nadaanan na may street light. Tapos biglang nag-fog yung salamin. Yung salamin, pati yung dashboard ng kotse. Binuksan ko yung wiper pero hindi gumana. So tinry kong punasan yung part ko naman na salamin sa loob. Pero ayaw din. Super taka ako kasi bakit ayaw? Sabi ko sa ex ko, kunin yung basahan at ilabas yung kamay para i-check if mapupunasan niya yung sa labas na side ng salamin. Nung ginawa niya yon, sabi niya, ang lagkit ng fog. Need diinan pag magpupunas. Sabi nung kasama naming isa, baka inaaswang na tayo. Minura ko lang siya at hinayaan ko na lang ulit. Binagalan ko na lang yung drive ko hanggang nawala-wala siya nung makalayo na sa crosswinds. Tapos nakarating na kami sa may Andox restaurant. Grabe, ang dami kong sinabi na brand ah. Baka naman sa lahat ng yun. May McDonald's, may Andox. Puro manok. O nga. Sa Andox resto kami, nagpalipas kasi iniisip namin uminom ng tig-3 bote ng Smirnoff. May pangatlong brand na. Habang nag-uusap kami, nabanggit na naman ng kasama ko at ex ko yung aso na itim. Curious na curious sila pero ako agree lang. Nakapagpalipas na kami at pauwi na, biglang banggit na naman yung kasama ko about doon sa aso na itim, sabay sabing, parang nabasa ko somewhere yung asong itim sa Tagaytay. Alam ko na parang sumikat to dati sa social media. Total traffic pa uwi. Nag-search ako sa TikTok ng asong itim sa Tagaytay. Yan na yan yung search ko pero walang lumabas. Natawa ako sa sarili ko pero nung sa FB ko na sinearch, doon na ako parang kinilabutan. Lumabas yung story sa Spookify about sa asong itim at accurate yung naranasan namin. Mukhang inaswang nga talaga kami at hindi lang pala kami ang nakaranas nun. Sa takot ko, iniisip ko na baka nasa kotse pa rin siya at nasundan niya kami ganun. Hindi ako nakapasok sa work that day sa takot. Panggabi kasi ako that time. Tapos lahat kami nagkwento sa kanya-kanyang pamilya kasi natakot talaga kami. Late reaction siya and medyo thankful ako na late kasi baka naibangga ko yung sasakyan sa takot nun. If ikaw ang maka-encounter tapos alam mo na inaaswang ka na agad, ano kaya yung pwede mong gawin? Mas dumagdag pa sa kilabot ko nung halos same yung nangyari sa mga nag-post na yan sa Spookify. Never na ako ulit na magro-road trip ng madaling araw sa Tagaytay. Ayun lang. Sa Reddit ko to nabasa tapos may screenshot siya nung Spookify na what you call this, na post. So, Di naman tayo binasa ko, nag-usap, no? Bakit? Na kung ano yung mga story. Hindi naman, bakit? Wala lang, parang ewan ko kung coincidence lang ba. Basta, malalaman nyo kung bakit ko nasabing coincidence. Pero, balikan lang ulit natin yung details. Ano nga pala, Paps, itsura ng aso na nakita nila? Itim na malaki na mas sing tangkad daw ng almost sing tangkad ng kotse nila. So isipin mo na lang na naisip niya na pwede daw dumamba yung aso tapos makapasok. Isipin mo tapos kung ano itsura nung ano? malaki pa rin, di ba? Oo. Tapos ano itsura nung ano? Balahibo? Smooth daw eh. Smooth. Sige, basta tandaan lang natin yung details na yan. Anyways, Okay. may kinoment ni Hellhound.
Sa ibang bansa meron din daw ganyan. Hellhound. Hellhound. May Dogman at Werewolf din. May Dogman. Saint Bernard ba na itim? Saint Bernard native. O nga, no? Baka kasi pwede, no? Parang di pa Pero ako, ang common na Saint nakikita Bernard kong Saint nakawala. Bernard, brown at saka white, Brown. no? Brown white. Oo. Brown white. Search Dalmatian ko nga, na ano? Saint Bernard colorway. Black. Dalmatian na plain, nakakita na kayo? Dalmatian na plain. Ano yun? All white lang. All white. May nakita ako, Dalmatian na plain, pero all black. Si Blackie. Si Blackie. Yung, Tsaka si yung isa White. naman si ano, si Whitey. 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 Monetized Whitey. yun. Oo, ito, Whitey. Oy, good news na naibalik na yung ano namin na AdSense. Ano nga pala? Nabalik si Salamat, Ads. Whitey. Salamat, Whitey. Salamat, Good boy. Whitey. Good boy, Whitey. Nung nakaraan, ano eh, naglayas eh. Kala namin di na babalik eh. Anyways, ayun lang. Kung meron din Ah. kayong mga experience sa Tagaytay, kasi parang ako, ilang beses na rin akong nakabalik-balik dyan sa Tagaytay, pero so far, wala pa naman ako na-experience na kung ano. Pero yung parang yung lolo ko dati, meron siyang kinuwento. Pero bata pa kasi ako noon, so hindi ko maalala kung ano yung mga detalye. Pero sabi niya na habang na bumabiyahe daw sila, may nakita daw siyang babae na alam niyang multo daw yun. Ay, alam niya na hindi tao yun. Tapos, wala lang. Alam mo yung pag mga matatanda, nag-uusap-usap sila, galing silang biyahe, tapos pinag-uusapan nila na parang, ikaw nakikinig ka. Tapos tinanong ko, nakita daw multo si lolo. So, yun. Kaya iba talaga yung feeling nung takutan dati, no? Kasi nung mga bata pa tayo, parang ang naririnig natin mga horror stories, yung kwento ng mga matatanda, pa nag-uusap Oo. sila, no? Oo. Kasi wala pang Alam mo naman yung noon. minsan, di ba? Ano, medyo Oo. blown out of proportions yung ano. Kumbaga ano eh, yung kwento a la carte, pero yun, ang daming add-ons eh. Ang Naka-preview. daming ang daming DLC. yung parang ano, ang simple lang ng kwento, pero pag naikwento na, grabe yung ano, no, dagdag. Tapos, ang malupit pa nun, yung pinagkwentuhan, pag ikinwento niya na sa iba, Nadagdagan na ulit. May add-on Kaya ulit. oo, may add-on ulit. Kaya ganun yung ano eh, ganun na bubuo yung mga urban legend. Urban Parang legends. simple lang ng story. Tapos, napagpasapasahan, grabe na. Anyways, ito. Isa ring Reddit story, sinend ni Marcus Neal. Isa siyang geologist. Hindi ko sure kung isa siyang geologist pero kasi nakalagay doon sa may name niya, may geologist sa ilalim. Aswang experiences. So marami. Oh. Unang story niya ay nangyari sa may Summit, Barangay San Rafael, Atimonan, Quezon, March 1989. Tagal na nito pa. Hindi pa ako pinapanganak So, nito. dinocument niya yung mga experience niya. Nice. Mukhang maganda to Mukhang maganda to. Documented. Okay, go. Sa Summit ba o Summit? Kasi yung unang Summit, double M, ito, single M na lang. Baka Hindi ko alam Summit. pa. Ang alam ko lang ito eh. Yan nga. Nature Spring. Oh, Hindi ako nagsasabi. pangapat na brand. Summit. Paki-confirm na nga lang kung Summit o Summit. Sa Summit, Barangay San Rafael, Atimonan, Quezon, nung bata pa ako, may nahuli ang mga tanod na isang malaking aso sa barangay namin. Sobrang laki ng aso. Kaso, yung balahibo niya parang buhok ng tao. Yung texture kasi parang naka-conditioner pag humahampas. Ano yung kwento mo kanina? Smooth daw yung buhok. Shiny, di ba? Tapos eto naman, ang pagkakakwento niya, Paps, yung texture daw ng buhok is parang naka-conditioner. So, ibig sabihin, smooth and shiny din, di ba? Teka, saan Parang yan? Saan ulit yan? sa Atimonan, Quezon. Parang naka? Cream silk. Pang-limang brand. Hindi siya tumatahol pero nag-growl lang. Mga ilang tao ang pinagtulungan siya at kinulong sa barangay. Turns out na yung aso is yung may-ari ng bakery na pumapatay ng mga alagang hayop ng mga tao sa Summit.
Yes, kinabukasan, hindi na aso yung nasa hawla. Tao na. Traumatic sa akin yung pangyayari na yun nung bata pa ako. Tapos yung next na story niya, sa burol daw ito, sa may Balibago Crossing, Daet, Camarines Norte, September 1998. Grabe no, nakadocument no, parang Marcus Neal Files, Aswang Files. I was a high school student in PSCI Pasig. RESPSCI Pasig. Hindi ko alam kung ano to. Repsi. In my ha? Reps. Dito yan, sa Pasig banda. Resp-C? Ano ibig sabihin yan? Hindi ko Alam ko na. Basta Rizal. Repsi eh. Rizal International School. RES. Rizal International School. In my tito's wake, so sa burol daw ng kanyang tiyuhin, close in open parenthesis, namatay daw yung tiyuhin niya dahil sa vehicular accident na basag daw ang bungo at lumabas ang utak. My tita screamed out so loud it got the attention of all people there because the body that used to be in the casket has been replaced by banana trunk. And we look around. Oh. We saw the body near the door. Hindi namin alam kung paano napunta yun doon. Kung paano tinanggal yung katawan niya. Gayong napakaraming tao nakabantay. Yeah, it's in the province. Daet, Camarines Norte. And we managed to bring it back inside the casket. Nope, he's not yet in the state of rigor mortis. At almost 2 a.m., konti na lang yung tao. Then, nagwalis si ate sa labas ng mga kalat. Pinatong niya yung walis sa labasan kung saan pwedeng lumabas ang mga tao. Then, there is this old woman na aligaga at parang hindi mapakali. Mura ng mura in Bicolano. Tapos, tinanong siya ng isa kong tito kung anong nangyayari sa kanya. Sabi na matanda, PI, tanggalin niyo yung walis sa harap. Hindi ako makalabas. Then from these words, nagkaroon ng idea yung tito ko na aswang yung matanda. Ang ginawa ng tito ko, nagsabit siya ng mga piraso ng walis tingting sa pintuan at mas lalong nagalit yung matanda. Ang ginawa ng tito ko, pinaamin siya. Kayo ba yung kumuha ng katawan ng kapatid ko? Sagot. At sabi ng matanda, oo. TI, mabuti na ito kaysa kumain ako ng buhay na tao. Minura siya ng tito ko. TI naman lola, pwede naman naming ibigay sa inyo yung baboy namin. Bakit kapatid ko pa? Umalis na kayo dito, tatanggalin ko na yung walis. Basta ipangako nyo na wag na kayong babalik. And there goes the old woman. She flees so fast as if she's riding with the wind. And I ask my tito kung bakit walis tingting. Based sa aking tito, takot pala sila doon. Fatal sa kanila ang masugatan nun kasi tagus daw hanggang buto kung tatamaan directly. Ang buntot pagi kasi may certain radius of influence kung saan pwede rin daw siyang makasugat kahit ihampas lang sa hangin. Matatamaan na sila. Parang yung blade ng buntot pagi dinadala ng hangin. Wala kasi kaming buntot pagi noon at bread knife lang ang nandun. Medyo Pero oo nga, nakakita ako before ata sa Google ng close-up photo ng buntot ng stingray. May mga nga siya, di ba? May mga maliliit na spikes. Parang kaya nga pag nahampas ka ng buhay na stingray, kunwari na diving ka tapos nahampas ka ng buntot ng stingray, parang mapaparalyze ka. Same sa effect ng kapag ka na anuhan ka ng jellyfish. Pero sabi nila yung mga spikes daw doon sa may buntot ng stingray kapag natuyo, mas masakit. Kaya yung buntot pagi, pag naipalo sa'yo, mas parang makakapitan ka ng mga tinik-tinik. Nadali nga ng stingray si Steve Irwin. Yan ba yung Australian? Australian. Yung parang hindi, paano ba? Parang Kuya Kim pero mas extreme. Kuya Kim pero medyo mas extreme. Tawag doon? Ayun nga, crocodile hunter siya. Tapos, ewan. Kung ano-ano yung mga pinaggagawa niya, Paps, na mga delikado. Pero
Yan ba, Paps, yung nag-ano nung ulo sa crocodile? Tapos nakagat? O iba pa Hindi, yun? parang hindi ata siya yun. Hindi ba yan? Iba pa yan? Ito na, last na aswang experience niya is sa may Leyte, May 2014. Yung sa Leyte naman, nung 2014, may umaaligid doon sa barracks namin na matanda. Meron kaming kasamahan na geologist at meron siyang sakit that time. Mabango daw ang amoy ng dugo ng taong may sakit sa mga aswang. To protect ourselves, may nilabas na buntot pagi yung guide namin at isang halaman. I forgot the name at nilagay sa mga bintana. Tapos, yung hinampas na niya yung buntot pagi, biglang may umaray na matandang lalaki at nagmura ng Bisaya. Tapos, umalis na rin. So, ito pala yung... Putang alinte. Oo. Bilat bay. Ano pala yan? Ayan pala yung sinasabi niyang certain radius of influence. AOA damage. Na parang kahit nasa paligid lang yung aswang, pag inano sa hangin yung buntot pagi, aaray, no? Galing, no? Naka-client trace. Oo, yun, tama. May May homing device. ano yun? Ano nga ba yun yung sa mga Valorant? Aimbot. Aimbot. Oh, global damage. Pero grabe, no? Global na. Anyways, ayun na ka. Ano sa tingin nyo? Hindi, wag na natin. Iba-iba kasi, iba-iba din. Yung mga nakwento niya, Paps, common na mga kwento. Katulad nung yung nasabi mo, yung may katawan ng saging. May tawag dyan nakalimutan ko kung anong tawag dyan, yung parang nagbabody swap sila. Hindi ko alam kung anong reason kung bakit parang meron akong tawag doon, nagkaroon ako ng jigsaw moment Bakit? Sige nga. Katawan ng saging. Tapos sa Visayas. Ay. If you know, you know. Pero, if you know, you know. If you know, you know. Pero, I let your body decide. Pero Paps, alam mo ba, may ilayo ko lang dun sa may topic na yun. May narinig na akong story nito, nakamukha nito sa may KMJS. Ano? May narinig na akong story na ganito, na parang na-feature siya sa KMJS. Ano yung nagpalit ng katawan sa Yung pagtingin niya doon sa baby niya, alam niyang hindi niya na baby yun. Ang ginawa niya, tinapon niya sa bintana. Tapos naging pagbagsak, naging puno ng saging. Na parang nangyari na pala yung body swap. Kasi may illusion Parang ang... So sa tingin niya, baby niya pa rin yun nung una. Pero sa totoo, hindi na. Kumbaga na lang, pinapalitan nga ng puno na saging, pero yung illusion para sa mga tao, akala nila katawan pa rin ng tao yun. Tapos nakuha na yung totoo. Subukan ko nga natin yung nun. Siguro hawak yung baby niyo. Ba't may butas dito? Tapos pagkatapon, anana. Ano nangyari sa anak niya? Anana? Wala din yung anak niya. Hindi, hanapin ko yung na yun. Hanapin ko yung video na yun. Kasi naaalala ko yan na parang ganun nga yung pagkakakwento. Alam niya na hindi niya nahin baby, tinapon niya sa bintana, tapos paglagapak, puno na ng saging. Anyways, ito. May isa pa akong story dito. Parang ako, ang hirap gawin no? Anak mo, no? Sanggol. Tapos parang hindi ko anak ko. Tapos ihagis mo sa bintana. Tapos anak mo pa rin talaga, no? Umiyak daig pa yung daig pa yung pagsubok ni Haring Solomon Oo. Yung sige nga, paghatian nyo nga yung na yan, baby na yan. Ano kaya may nangyaring ganyan, no? Sabi, hello, feeling ko hindi ko anak to, tinawagan yung yung tawag doon, yung, ano nga ba yung tawag sa mga probinsya na ng mga... Albularyo? Oo, mga albularyo, tumawag sa albularyo, no? Nasa city yung galing probinsya.
Feeling ko hindi ko anak to tinawagan yung albularyo, no? Tapos sabi, ay nako, feeling mo ba hindi mo anak? Hagis mo sa bintana. Ay na, tapos napaisip yung yung nanay, no? Nasa 37th floor kami. Nasa tenement kami. Pagbagsak, no? Pagbagsak, bananak Isang yun na. piling sa akin. Bananak yun na pagbagsak, naluto sa ere. Ayan, Anyway. tama yung sabi ni Gerard. Yung balbal daw, pinapalitan ng aswang yung patay ng puno ng saging. Ayun, balbal. Balbal. Kaya kailangan bantayan yung patay 24/7 sa lamay. So parang na pala yan. Lumang customs na pala yan ng mga Pilipino, no? Ang Pero pala, bakit nakalimutan ko sabihin pala, Paps, nakalimutan ko sabihin na this is a live recording. Kasama namin dito sila Jade, si Cypher, si Bob, si Gerard, si Kathleen, si RB. Shoutout sa inyong lahat, guys. Salamat sa pagsama. Ayun nga. Senyorita daw yung ipapalit kasi baby pa. May isa pa, Paps. Yung hiwaga ng bakit laging may baliw sa mga lamay? Baliw? Oo. Hindi mo napapansin? Pag yung lamay outdoor, laging may pupuntang baliw. Naalala ko tuloy yung kay Daddy ba meron? Meron. Fuck, meron Kasi, nga. Meron. Di ba? Meron. laging may baliw sa sa lamay. Grim Reaper? Or binabantayan nila? May nabasa ko mga ganun. Merong... Actually, oo nga, no? Bakit kaya? Lagi may ganun. Mga nakiki-FT pero paano kaya kung sila, nagpapanggap lang sila pero binabantayan nila yung katawan na mawalan ng bantay saka kukunin. Sila pala yung Pansinin nyo yan, attend kayo ng lamay, laging may baliw. Sabi naman ni Kathleen dito, sabi bantay daw yan. Ayun tinan mo, gagi legit. Sabi ni RB, gagi legit yan. Nung isang araw lang nasa lamay ako tapos may ganyan nga. O, di ba? Lagi talaga may baliw sa lamay. Hindi ko alam kung yan. Bantay nga, bantay sa lakay. Bantay tong. Inaantay yung tong, mawalan ng bantay yung tong. Kasi Paps, yung tong pipick upin. Tapos, paano pag walang bantay yung tong? Baliktad pa yun. Kain na siya. Tong eats. yung tong pa yung pinigap. Sakto na tong eats. Anyways, ito, yung next na story, medyo may pagka parang urban legend siya. Pero naku-curious ako na parang gusto kong tayo mismo, Paps, yung tumuklas since nagagawi tayo dito. Okay, go. Sinend ni Ginger and Snow. Well, Reddit din yan. Reddit. Well, nagkukwentuhan kami ng friend ko. It was 2 p.m. and nasa loob kami ng Trinoma. Napag-usapan namin pop culture. So, ito yung pangalan ng store, Pop Culture sa may Trinoma. I don't know, bigla niya na open up na may namatay na sales lady doon. But still, pumapasok pa din yung kaluluwa niya. Malalaman na andun siya pag pumunta ka sa mga sulok at may maamoy kang amoy patay. Though, sa ibang part naman, wala. Well, ako, di ako naniniwala. Amoy deads. Well, ako, di ako naniniwala. Pero chinek ko na din. And meron ngang amoy patay. Wala din ako napansin na pipe or basurahan na pwedeng paggalingan ng mabahong amoy. May alam ba sa inyo ng story na ito? And naka-experience? Medyo creepy kasi. Nung una, binaliwala ko, Paps. Parang lang, okay. Pagbukas ko ng comment section, Paps, meron isang babae na gulat na gulat. Kasi siya, hindi niya alam yung story na yan, Paps. Pero, naalala, parang pupunta sensitive. Hindi siya pupunta lagi. Pero sensitive yung pang-amoy niya. Alam mo yung parang, malakas yung pang-amoy niya, tapos madali siyang mairita kapag may mabaho. Takanta daw siya nung pumunta daw siya sa may pop culture. Kasi minaamoy daw siya na mabaho. Hindi niya daw makakalimutan yun kasi sobrang takantaka siya na bakit, saan nanggagaling yung mabaho dito sa may pop culture? Tapos nung nabasa niya, ayun parang na-jigsaw moment siya. Sabi niya pa nga, habang tinatype niya daw yung comment na yun, goosebumps daw siya. Anyways, para malaman yan, tuklasin natin yung Paps. Kailan ba tayo magagawin ng Trinoma? Pop culture doon.
Feeling ko napasukan na natin yun. Ay, hindi. Hindi. SM North pala tayo. SM North pala tayo. Hindi, ako So, feeling ko nakapasok na ako doon. Kasi pag nagtatrinoma ako, pumapasok. tingnan mo, makikita. Teka, titingnan ko nga kung saan banda yan. Kung May ano mga tsura. nakapunta na ba doon? Pop culture trinoma. Ito, nakita ko na. Feeling ko hindi pa ako. Ha? Bakit ganito? Bakit? Ang baho? Naamoy ko yung baho. Naamoy mo agad? Baho. Ito siya. Okay. Yung pop culture pala, parang feeling ko ano siya. Yung, alam mo yung collective Novelty shop. store. Mm-mm. Hindi. Alam mo yung ganito? Ganito yung nakita ko, pop culture. Parang alam mo yung maraming store sa loob na Okay. ano nga ba tawag doon? Parang maraming kiosk. May mga naka-consign sa loob. Tapos iba-iba sila ng mga brands. Ayun. Sabi ni Gerard, may nagbebenta ng Gundam dyan. Akala ko parang ano siya, parang Comic Alley na iisa lang brand. Hindi pala. Halo-halo Akala pala. ko rin. Pagtingin ko, ayun nga, marami ding Ano? madaming brand. Ano ang misteryo ng Comic Alley? Bakit wala na ang Comic Alley? Ano ba nangyari sa Comic Alley? Alam mo bakit? Parang si DR King siguro, di ba? Nalugi. Na-bankrupt sila eh kasi ginaya sa Divisoria yung yung katana na payong eh. 'Di ba? 'Di ba 'yun ang Di ba yung pinakasikat pinakamabenta sa kanila? Oo. Parang sobrang kang madaming makikita mga wibo na na nakakatana na payong. Tapos sa Divisoria minas produce. Nakopya nila yung mga payong ng nakatana. Kunay, yan. So pre-pandemic pa nga daw yun. Oo, kaso ngayon wala nang Comic Alley. So nangyari? pupuntahan ba natin yan? Baka mamaya Saan? Sa pop dating natin. culture? Hanapin Pagdating natin natin. sulok. Pero, ganun, no? Ano yan? Ano yan, Paps? Sniff, party? Snip session. Sniff session. Imbes na pabango yung gagawin. Pabango yung snip session, naghahanap ng mabaho. Pero, Paps, alam mo, ako ayoko. Parang natatakot ako kasi na parang baka ma-placebo ako tapos maamoy ko nga. Maamoy mo, oo. Hindi ko ma-imagine kung ano yung magiging reaction ko. Siguro feeling ko lolobo yung ulo ko na parang, na parang, putang ina meron nga. Nagmura pa tuloy ako. Anyways, ito. Tapos, sabi ni Gerard, imbis na pabango, pabaho. Pala. Kumusta performance ng amoy patay? Amoy at. Amoy at. Pero, Pops, parang, yung pala nung nag-MRT tayo, no? Ay, LRT pala yun, LRT1. Andun pala siya eh. May amoy at. oo nga, no? Oo, baka papunta siyang Trinoma nun. On the way Diba? pa lang, no? First day niya pala, no? Kaya naamoy natin. Hindi, kasi nga di ba sabi parang na deads daw, tapos hindi niya pa alam na deads siya, pumapasok pa rin siya. Napag-usap-usapan naman na natin yan sa mga dating episode. Pero Anyways, Pops, ang tanong natin yan, parang maganda siyang gawan ng ng parang interview. Kasi, kung alam ng mga tao doon, ibig sabihin totoo. Ay, oo, no? Oo, no? Subukan natin yan. Punta tayo doon, Oo. magtanong-tanong tayo, tapos hindi natin sasabihin agad yung story. Oo, Tanungin dapat lang natin may- kung may naamoy po ba kayong dito, hindi ka nais-nais? Nasaan Hindi, banda yun magpapasnip naamoy? test ka muna, no? Ano yung mas mabango dito sa dalawa na to? Ayoko nito, amoy tae. Tapos, oh. Tapos ayun na, Jigsaw moment din. Try natin yan. Anyways, ito. Story time, sinendi film si Ad5585. Hindi ko lang sure kung sa kanya talaga mismo itong post. Pero deleted na kasi itong post sa Facebook. Hindi ko alam kung kasi napatunayan na hoax lang. Pero para makita natin, ito siya. This is not the usual content na makikita nyo sa TikTok account ko. I just wanna wait. share this. Ha? Parang alam ko yan. Nakita mo Parang to? yun yung isang kwento ko. Ay, kinuha. Sige, sa'yo na to. Teka lang. Ito ba yung January 20, Tuesday, 4:03 AM? Oo.
Sa'yo na to, sa'yo na to. Sa'yo na to. Teka lang, Ikaw na, ikaw na. dinownload mo. Dinownload mo. Oo, meron ako dito. Ah, sige. Ito, ano ko na lang. Since andito naman na naka-ready. Ikaw na. Tapos iba yung naano ko, no? Nasaan na ba yung Telegram? Ikaw na. Kasi itong kwento na to, heads upan ko lang kayo ha, nakakakaba to. Oo, Nakakakaba tong kwento na to. Puro kaba yung mararamdaman nyo. sa true. Sa true. Teka lang ha, nasa iba na kasi yung ano ko, yung Chrome downloads ko dahil sa gawa nitong ano. Ayan, so nilagay ko na yung ano. Ano to, ganito, babasahin ko muna yung kwento. Bago may Ayan. pakita yung video. Oo. Pakapakita, oo. Ito nga, ayun, naumpisa na ni Tito James. This is not the usual content na makikita nyo sa TikTok account nyo. I just want to share this video taken last January 20, 2026, Tuesday, 4:03 a.m. to be exact. We went out on a bar kasi nagkakayaan kami na magtotropa. Ito magtotropa na to mga nasa Rainbow community to. Nung pauwi na kami, nag-video ako kasi nagkakasiyahan eh. Tapos nasa kalsada kami banda. So I decided to take a video. Though it's just a normal and happy video lang naman and nothing's very interesting. After I took the video, we went on our other friend's house para ituloy ang inuman kasi mga nabitin. As days goes by, mga 5 days ago as in ngayong gabi lang, nag-check ako ng gallery ko habang nasa biyahe, papasok ng work, tapos nakita ko yung video na kinunan ko nung gabi na yon. Pinanood ko siya pero wala akong napansin at first kasi nakafocus ako sa mga kaibigan ko. Sinend ko sa GC namin sa Messenger. Nung nakapasok na ako sa work, pag-check ko ng GC namin, paglabas ko, nagkakagulo sila sa GC dahil yung video na sinend ko is merong daw nahagip na pugot na ulo. Also, the interesting part, yung kulay ng jacket, t-shirt at pants is same sa damit na nasa picture ng kaibigan namin na pumanaw daw last year. Nagkatakutan na. Out of curiosity, pinaulit-ulit ko baka kasi kako guni-guni lang. But inulit ko ng 4 times and that's it. Meron nga. And same na same talaga siya sa picture ng tropa namin na namatay na. Binura ko yung video sa GC but the original is still in my phone. So, ayun nga. Pakita natin muna yung video. Okay, wait lang. Binura mo sa FB kaso sorry na punta sa Reddit. And may kopya na rin kami ni Tito Ian. Yan. Ito yung video. Content na ito. Ayan. Nga pala bago ko i-play yung video, heads up lang na merong mga profane words dito. Oo. Pero narinig niyo na rin yun sa amin. So, ayan. Basta may mura sa video, yun lang. Okay, ito na. Sa gina ng kalsada, di na kaya. Hoy, tangina mo! Hoy! God! Nakita nyo ba? Ulit. Ito. Doon lang sa part. Ulitin ko yung Ulit sa video part. Ano. para makita nyo. Sabi daw ni Jade kasi lag daw. Wait lang. Play natin ulit. Tingin kayo sa may tumingin kayo sa may upper Sa left. gina ng kalsada, di na kaya. Tingin kayo sa may upper left side. Upper left or parang left side na medyo mid upper. Hoy, tangina mo! Hoy! God! Ayan, pinos ko para medyo makita nyo. Ulitin ko ng konti God! Ayun no. Para siyang naka-jacket kung iisipin pero merong talagang space eh. Hindi rin siya pwedeng nakatalikod kung titingnan mo, 'di ba? Kasi yung jacket is naka-zip off or naka-zip on sa harap. Ito naka-unzip siya eh. So nasa harap 'yon. Hindi rin pwedeng naka-yuko. Pwedeng nakalagay sa likod. Pero kasi parang sa video, naglalakad siya palapit eh.
Wala na yung slow-mo, ano? Wala na Bob, kasi yung tinake down sa Facebook yung post mo yan eh. Hindi ko alam kung baka kasi marami nag-bash na Ayan, nagmalala dito. sa scientifico. Ayan, tinan mo, Paps, oh. Diyan sa angle na yun, may kita mo na naglalakad siya papunta sa direction itong babae na to. Oo. Yan. Hoy! Ayun, oh. Ayun, no? Naglalakad Wala. siya eh. So, naglalakad siya papunta palapit. Ito lang yung medyo parang weird para sa akin. Kasi, feeling ko nakita siya ng kumukuha eh. Kasi tingnan mo medyo nagpan sa kanya eh. God! Yan oh. Nag-zoom pa siya doon. Oo. Nag-zoom pa siya. So para sa akin, parang feeling ko, Stage. ano to? Staged? Pwedeng staged? O ewan? Pwede rin. Kasi pero, Hoy, hindi din ako inaano Hoy! parang, God! o baka ako lang yun baka ako lang yun. Kasi sa perspective ng video, kung meron akong subject, which is yung pumunta at saka sumayaw-sayaw dun sa kalsada, sa kanya lang ako nakafocus. Unless may makita talaga ko na something na interesting, ililipat ko doon. Pero doon sa video na yon, binivideohan niya yung mga kaibigan niya and binivideohan niya yung naglakad tsaka sumayaw doon sa daan. So kung doon lang ako magpo-focus. Tapos, yung paling niya kasi medyo may parang off lang sa akin. So parang sa akin, yun lang. Ito na, tatawagin ko na si Prey. Papasapiin ko sa akin saglit lang. Ito na, sumapi na sa akin. Ano yun? Pwedeng pakibalik? Pakibalik din sa may una siyang lumabas. Ito po. Ay, actually, ito malayo pa. Sige po, ito po, Prey. Ano kasi, actually, hindi lang siya isa. Hoy, tangina! Hoy! God! Prey, balik ka Ayun, na. Nakaredy. Kuwang-kuwa. Sabi ni Cypher, stage kasi nag-focus dun sa anomaly. Anomaly. Ano mali? Ayun nga. Yan nga yung mali eh. Excitate. Ayan. So, itong episode na to ay isang lesson na kailangan mong sumama sa lahat ng recording dahil ikaw ang pulutan kapag wala ka. Sa true. So yan, ito ulit. Last look dun sa video bago na. Hoy, tangina! Hoy! God! Ayun, yun na. Yun siya. So, Eto Paps, ano to? Ano sa tingin nyo to? Pakialis nga. Ba't ganun? teka lang. Remove ko muna yung akin. Go. Eto ano to? Ano to? Sa may Ateneo. Ay, wait Kuha ng lang. Ayan, game. Kuha ng CCTV sa may Ateneo. At Neo. Sa may At Neo QC. Check nyo. Okay. Para Ang sa akin, madre, ano to? Camera glitch to. Pero Meron Ay! talaga dumaan. Anong, may oras ba? naparidoli ako. Parang akala ko, parang sa paningin ko madre na may mahabang belo. Ewan ko kung ganun din yung paningin nyo. Ayun. Sige, ulit nga. Hindi eh. Naka parang maong or denim. Tingnan. Akala ko ulo niya yung ano na yun. So, nasan yung part na ano? Nasan yung katawan niya? Walang madre. Wala bang madre sa atin na yun? Sabi ni Gerard, wala daw madre sa atin. No? Miss Lomo pa yun. No? Mm-mm. Parang feeling ko ano siya. Tama. Hindi nga pala sila Alam mga mo yung- Dominican, no? Alam mo yung ano, Paps, yung nangyayari. Kasi ako nakikita ko din yan sa ano minsan eh. Sa mga cameras. Lalo na kapag yung CCTV hindi nalinisan or parang yung
yung it's either ba yung storage niya puno na tapos nag-overwrite siya doon sa sa file mismo. Parang ang nangyayari, nagkakaroon ng konting delay doon sa image. Hindi ko ma-explain yung technical terms pero parang feeling ko hindi nag-a-align kung ano yung totoong nangyayari doon sa nare-record niya. So this is me, your tech expert. Charot. parang ayan din yung explanation nung isang episode sa may KMJS, yung tumago sa gate. Oo. Yung lalaki na naglalakad tapos lumusot sa gate. Mm-mm. Tapos 'di ba parang ano siya, parang nagiging akuma siya. May mga outline. Oo. Parang may mga outline na naiiwan habang naglalakad siya kasi nga daw sa mga low quality daw na CCTV, mga ganun. Madalas daw ma-encounter yung mga ganyan. Sabi ni Tapos iba din kasi nagagawa ng ilaw, Paps. Yung ilaw. Hindi naka-on ng ray tracing. Ayoko magpe-playback ng CCTV footage pag gabi eh. Uy, sana all may CCTV. Sikat. Bakit mo naman ipe-playback? Anong sisilipin mo? Kailangan mo check minsan, Paps. Lalo na kapag may kasi di ba may CCTV na may alerts? Para pag may dumaan, ako minsan di ba nga sabi ko, yun yung reason kung bakit ko sinilip. Kasi parang alas stress na bakit may dumadaan. Hindi ka natatakot? So parang, hindi, ang iniisip ko, baka may tao kasi na sumusubok pumasok. Yun yung mas nakakatakot, syempre. Kaya ako nakita yung mga orbs na sinip ko sa inyo. Pero yung nakaraan, oo, pinakita mo. Tapos 'di ba dun sakto din yung alam mo na nga. Oo. Napakita ko na ba sa episode 'yan? Oo, tapos 'di ba inanalyze pa nga ni Prey? Ayaw nga pala, oo, yun. Sabi na eh. 'Di ba sabi niya pa? Ayun, Kaya sabi nga ni pala. Katin yan, oo, minsan pag gabi nag-check lang daw. Tapos pag tumatahol daw yung aso. Yan. Pero parang nakakatakot. Parang feeling ko ito yung magiging isa sa pinaka nakakatakot na pwedeng mangyari sa akin. Ini-imagine ko lang, hindi pa nangyari sa akin. Paano kung pag-check mo ng CCTV camera, alam mo yung shot ng, hindi ko maalala kung anong movie, kung sa The Medium ko ba ito napanood, na yung sumilip. The Medium yun. Siguro pag sa akin nangyari yun, fuck this shit. Paano kung ang nangyari, Paps, nakita mo yung sarili mo? Tapos alam mong wala ka dun sa may lugar na yun. Kunwari, sabi natin umalis ka. Tapos, nag-review ka ng CCTV. Tapos nakita mo yung sarili mo na nakatayo. Naka Blair Witch Project sa pader. Tapos biglang pumasok sa isip mo, teka lang, ba't nandito? Wala ako nung araw na to. Sabi mo, sino ako? Ano ako? Anomaly. Walang mali. Wow, mali. Tapos sabi mo, nakakatakot talaga. It's a prank. Wow, mali. Anyways, yun, naka-face the wall tapos dahan-dahan titingin sa CCTV ng nakangiti. Oo nga, naka-paranoid. Sa akin yung pinaka-ayaw ko talaga, Paps, yung yung wala kang makikita tapos biglang may susulpot na may gagano. Parang nakakatakot yung gano'n na parang Kaya Paps, ako Paps, yan din yung mga nakakilabot na moment sa akin eh. Yung pag kunwari, di ba naghahanap-hanap nga ako ng mga stories na may picture. Hindi ko muna tinitingnan yung picture. Hindi ko muna hinahanap yung mali. Kasi ayoko na magugulat sa hanapin ko. Binabasa ko muna yung story para alam ko kung saan ako titingin. Ayoko kasi, Paps, nung nakatingin ako sa picture tapos saan? Tapos biglang marirealize ko, ay puta, may tao. Ayoko ng feeling ng ganun, yung magugulat. Minsan ang daming ganun picture di ba, na parang pag titingnan mo, wala naman. Tapos pag titigan mo na matagal, saka magmamaterialize sa'yo yung kung ano man yung kakaiba dun. May chance na ma-Dear David si Tito James. Ang pangin ng Dear David na pelikula. Di ba nga sabi ko sa'yo yun? Yung unang, di ba kinuwento mo yun? Naging topic natin yun sa mga naunang episodes natin. Tapos, nung napalitaan ko na magkakaroon siya ng movie. Pinanood ko kaagad, di ba?
Sabi ko, puta, basura, lalo na nung, alam mo, okay na sana. Tapos pagdating sa dulo, parang, what the fuck, ano nangyari? Bakit naging ganun? Pinanood mo rin ba? Yung dulo lang na part, sinilip ko, yung parang nagkaroon ng superpower Oo, yun nga, yung parang may... Oo, kaawitan. Anyways, ito, last story. Okay. Prestigious Back 371, sinendi Prestigious Back 371. Totoo nga po ang sabi-sabi na pag alam mong nananaginip ka, huwag mo ipapaalam sa mga taong nakakasalamuha mo sa panaginip. So, ibig sabihin, if nananaginip ka, tapos alam mong nananaginip ka during that time at may tao ka man kausap, huwag mong sasabihin na nananaginip ako. This morning lang ito nangyari. I woke up at 3:30 a.m. Browsed on my phone until 7 a.m. Then I decided to sleep again. Then, this happened. Sa panaginip ko, may tumatawag sa amin sa labas ng bahay. So, chinek ko. Akala ko nga talaga reality eh. Paglabas ko, kapitbahay namin na nagbebenta ng ice cream. Dumbfounded ako bigla kasi never siya nag-business ng ganon. With matching silver lagayan pa na same sa taho yung dala niya. To support him, I decided to buy 3 ice creams, 20 pesos each. I paid him coins with 120 peso bill. He counted the money. I paid him tapos parang alam nyo yung hirap siyang kwentahin kung magkano yung binigay ko. Sobrang tagal tapos nagtataka na din ako. Then I realized in my dream na it's not real. While he's counting it, I told him, alam kong panaginip lang to. Sinabi niya daw dun sa may nagtitinda ng ice cream. And sarcastic with smile pa nung sinabi ko yun sa kanya. Lo and behold, he looked at me and his expression got angry. Immediately kicked my lower leg. Wait lang nanaginip din yung camera ko eh. After that, biglang naging pitch black ang paligid. Bigla akong namanhid with kuryente feeling. Nanigas katawan ko na di ko maigalaw. Ang pangit at scary ng pakiramdam. Then when I tried to shout, di ko naririnig boses ko talaga. I was attempting na pakiramdaman asawa ko sa tabi ng higaan kasi all black lang nakikita ko. And alam nyo, di naman ako mulat ang mga mata when it happened. I may be still dreaming that time pero ramdam ko nangyayari sa akin. Hindi nyo gugustuhin maramdaman yon, I swear. After few seconds of struggling, unti-unti ko nararamdaman sarili ko na nakakagalaw na sa panaginip. With my voice slowly coming back, nag-change setting ang dream ko. I was running in the middle of nowhere and I was able to make a sign of the cross and utter the Our Father prayer. After that, the setting immediately changed again with me being in the house again, looking for my husband. Binuksan ko ang mga pinto to look around and see if nasa labas siya. Then finally, I was able to see him and ask na punta muna siya sa bahay. Nung papalapit na siya, that's when I woke up. Sobrang weird. Now I know what they're talking about. Malakas loob ko itry yung mga ganyan pero when I did try it, never again. Ano to, Paps? Case lang to ng sleep paralysis. Sleep paralysis. Wait lang, napansin ko, bakit pag nagsa-cellphone ka tapos bigla ka nakatulog, na yung sleep paralysis? Ako hindi diba? naman. Parang sa akin ang tagal ko nang hindi nagkakaroon ng sleep paralysis. Ulit? Parang, hindi ka nagkakaroon ulit? Oo, hindi ako ulit nagkakaroon. Parang yung last ko is, ano kayang reason kung bakit, no? Parang wala akong experience ngayon. Kasi pag doom scrolling, di ba, parang nararatrat ng info yung utak mo, ang dami mo nakikita, ang dami mong tinatandaan, tapos mixed emotion. Ewan ko lang ako nakaka-affect na yun Pwede rin siguro baka sa pinapanood mo. Or kung ano yung mga tumatatak sa'yo. Kasi lalo na kapag puro horror, kung hindi ka nakapag-eye bleach, baka, oo. Baka, kasi ako recently, hindi ako nakapanood ng horror. Nito lang, nung nag-research ako ng mga stories kanina, parang yun lang ulit kanina, hindi pa naman nakakatulog.
Pero mamaya, manonood na lang ulit ako ng mga pabangot sa mga iBlitz. K-pop. Pambira yung iBlitz, no? So, tawan-tawa talaga ako dyan, Paps. Di ba kasi parang may Reddit, subreddit group na iBlitz. Na ang laman mga iBlitz. pusa. Oo. May loko-loko na gumawa ng iBlitz. Walang A. Ang laman naman puro mga... Di ba pinakita sa akin yun? Last time. Puro gore stuff. Puro gore. Pero nakakatawa rin yung isa, yung R5050. Ano yun? Naka-blurred muna yung picture tapos may dalawang choices. Kunwari, strawberry ice cream or utak na puno ng dugo. Tapos ikaw bahala kung bubuksan mo siya or hindi. Pero minsan, Paps, legit nga talaga na strawberry ice cream lang yung nakalagay. Pero minsan, may mga moment na kasi parang medyo kita eh. Oo. Medyo kita yung Paps eh, medyo kita yung outline tsaka yung color. Ganun yung pagka-blurry niya. Hindi yung talagang totally blurred na wala kang makikita. Tapos pag pindot mo pa, surprise motherfucker. kasi kunwari yun, uy, mamuti-muti, tapos may red, baka strawberry ice cream to. Pag bukas mo, boom, strawberry ice cream nga. Pero sad to say, wala na yung R5050. Tinanggal na. Na-report na. Dami. Sobrang naalala ko dati parang sobrang na-addict ako sa Reddit na parang ang dami kong tinitignan talaga ng mga subreddit na group. Naalala mo yung kinuwento ko sa'yo na Naalala mo yung kinuwento ko sa'yo, Paps, na subreddit siya ng mga FBI na nanguhuli ng mga pido. Ang ginagawa nila, Paps, yung picture, kunwari, picture siya ng isang bata na alam nyo na kung ano yung kinukuhanan ng mga pido. Ipopost nila doon, Paps, pero tatakpan nila yung ibang part. Kunwari, ang ilalabas lang t-shirt or isang furniture lang, tapos tatanungin nila yung mga tao, sinong nakakaalam kung saan to nabibili? Sinong familiar kung saang lugar to makikita? Mga ganun lang. Pero syempre ikaw, kung malikot isip mo, alam mo na may something dun sa may picture na yun na hindi mo magugustuhan. Ang galing nga. Ewan ko kung buhay pa siya. Buhay pa yung subreddit na yun. Kasi inuhuli nga nila yung mga predator. Nakapag 4chan na ba kayo? 4chan? Yeah, alam ko yung 4chan pero never ko na yan. Naguguluhan nga ako sa format ng 4chan eh. Kasi 'di ba forum yung dating niya. Oo. May reply within a reply. Pero yan daw yung parang almost parang ano nga ba tawag doon? Parang ano nga ba yung website? Parang deep web yung datingan ng 4chan. Konti na lang. Deep web. Sobrang daming obscure dyan ng mga stories tsaka mga disturbing na 4chan threads. Yung mga nagkukwento dyan, Paps, ano yan sila eh? 4chan teller. Anong paborito nila snack? Ano? 4chan cookie. Anong paborito nilang kotse? 4chaner. Member dyan sina Rudy Baldwin, sina Jay Costura. May sarili silang grupo, 4chan tellers. Tapos nag-business pa sila outside dyan. Ano? Nag-business sila, gumawa sila ng bake shop. Oo, 4chan bake shop. Sabihin ko sana Comic Alley. Kanina pa pala yung Comic Alley. May hindi naman ako basher ni nakalimutan ko lang, Paps, kung sino si Rudy. Kung si Rudy ba or si Jay Costura. No hate naman towards sa personality nila. Wala naman hindi ko naman sila ina-hate, pero minsan, ang ayaw ko lang sa kanila minsan yung mga claim nila. Pero yung personal hate, wala. Nakaraan parang in-interview, isa sa dalawa, sinabi na ilang beses na daw tumama ng loto. 3 beses, Paps. Pero ang nakakatawa, hindi na-claim yung prize. Alam mo kung bakit? Bakit? Nanakaw yung ticket. 3 beses. Tapos sabi nung comment, hindi mo nahulaan na mananakaw sa'yo. Pero nahulaan mo yung winning numbers. Ewan ko, ang laki pa, Paps, ng isa Almost ilang million yun, parang 49 million something yung 3
tapos hindi nanakaw sa kanya yung ticket. Kasi Paps, kung ako yun hindi na ako nagsayang ng oras na ganito mangyayari dito sa mundo, ganito. Hindi. Araw-araw akong tataya sa loto kasi araw-araw kong alam kung Hindi na ako magluluto, lahat ng sugal papasukin ko. Araw-araw ako magma-manifest, no? Manifest para talaga. after nun, manifest. Oo. Kaso, ang nifest manifest ng Imbes na manifest. Ayan, tama, ayan. Manifest. Uy, iba naman yan. 25M and 49M. Ayan. Tama nga si Kathleen. Anyways, ayan. Pag-usapan na lang natin yung mga ganyan sa ibang araw. Unang ticket daw niya, walang signature. Kaya hindi binigay price sa kanya. Tapos yung pangalawa, ano nangyari? Nanakaw? Bakit hindi niya nalang pinirmahan kung walang signature? Yung pangatlo, sino yan, Kathleen? At saka saan yan? Sa Tony Talks ba yan? Sa interview kay Tony? Walang sedula. Walang valid ID, parang ako. Tapos nanalo ko din sa loto, tapos sasabihin mo na lang sa amin one day, Paps, totoo nga yung sabi ni Rudy Baldwin. Wala akong valid Paps, ID Paps, panalo sana ako, 45M. Ano na sana? Paldo-paldo na sana tayo. So, ano naging nangyari? Wala akong valid ID. Nagsusuntok lang ako sa hangin. Ayun. So may kwento ka ba? Wala na next Wala na. Naubos na. Meron Ayun, sana kaso nagkataon na parehas pala tayo. Ayun. Ginamit niya lang sana page sa FBS Valid ID. Gaya ng Philippine Looper. Ay, naku, di ko alam. Ang daming mga content creator ngayon na ewan. Di ko alam. Yung ang Pao. Kailan natin pag-uusapan? Anong ampaw? Wala. Anong ampaw? Mamaya. Sige. Ayun, maraming salamat sa pakikinig sa The Red Door Podcast. Ayun, kung hindi pa kayo naka-follow sa Facebook namin, and sa baba, The Red Door Podcast PH. Kung nakikinig ka sa Spotify, ayan, makikita nyo na rin dahil meron na tayong ulit video sa Spotify. And salamat sa mga nakikinig sa Spotify dahil last time, nag-rank ulit tayo as pinakamataas na nakuha natin is top 94. So, ayun, makinig pa kayo. Maglalabas pa kami ng mga bagong episodes weekly. Medyo na late lang kami this week. Pero ang target talaga namin is either Friday or Saturday. So maraming salamat sa pakikinig. Kung gusto niyo sumali or gusto niyo mag-send din ng mga stories niyo para babasa natin dito, pwede niyo i-send sa kwentongrdp@gmail.com or pwede rin kayong sumali sa community, The Red Door Podcast PH Community, and pwede niyo i-post doon, babasahin namin. Correct. Tsaka maraming salamat sa mga sumusuport, sa mga nagpapa-member sa aming sa subscription ng aming YouTube channel. Sa ngayon wala pa kami may offer na something special para sa mga subscribers, pero we'll see. Tingnan natin. Baka doon na natin pag-usapan yung ampaw. Oo. Dahil nabanggit mo na nga yung mga subscribers natin. Ayan, siguro i-shoutout natin sila dahil sila yung mga monthly nagbibigay sa atin ng pangkape. Bread and butter. Oo. So, ito ang mga nasa memberships natin. Right now, meron tayong ilang episodes? 7 na members. 3 cancellation. Ayan, sa mga active members natin ay sila Ayan, si Nikki, si Joe Marie Rhea 7462, si Jen Gaming, The Mad Cat 07, Maddie Max, PPY Gaming. Yun, 7 na lang sila. Nawala dito si may mga nawala tayong members Parang lahat ng member dito yung mga nakuha ng mga pamigay natin last time Oo. Di bale, bawi. Bawi tayo. Ayun. Isa yon sa mga ways para masuportahan nyo yung The Red Door Podcast is yung membership sa YouTube studio natin. I think yung membership lang naman natin is di ko maalala kung magkano. Magkano ba yun? Parang wala pang 500 yung membership na yun. So monthly yun, one-time payment lang para
I mean, monthly membership lang siya. Monthly payment siya. So, ayun. Sabi ni Gerard, perks na membership, dapat inuman session. Okay lang naman. Pwede natin yan, i-schedule. Kapag medyo may goods na numbers na tayo ng mga members sa YouTube natin, pwede tayong pwede tayong mag-schedule. Pwede nga tayong block screening tayo kapag Naalala ko yan yung nauso yan ng pandemic yung online inuman. Online inuman. Sabi ni Cypher check. O nga nawala pala si Cypher sa membership natin Lahat ng magiging member gagawa ako ng JC lapagan ng pelikula. Kasi kaso TG, gagawa ko ng TG group, doon ko ilalapag yung mga latest na movies na meron ng malinaw na copy. Pero Paps, kahit sa pwede yun kahit sa tawag doon. Kahit sa Discord, pwede tayong maglagay ng para mga members only. Na ganyan, pwede tayong gumawa ng section doon na members only. Pwede tayong magkaroon ng messenger na members only, pwedeng ganun. Basta may mga exclusive tayo gagawin for members only. Problema lang kasi Paps sa Discord, kailangan naka-nitro ka para makapag-upload ka ng mga files na malalaking GB. Asikaso, di ba? Sa TG, wala. Hanggang pwede natin. Hanggang 2 GB pwede. Hindi, Cypher, hindi na pa, ang hirap palitan ng icon badge kasi kailangan, basta, tinry ko palitan pero wala. Ang dami ko binubuting tapos. Patay tayo dyan, RB at saka sa TG. Separate yun. Separate yun. Hindi yun dun sa may pang horror. Ayun. So yun, maraming salamat sa pakikinig sa bagong episode ng The Red Dot Podcast. Again, my name is Tito Ian Lee. Follow niyo ako sa social media accounts ko at Tito Ian Lee sa lahat ng platforms. Yan. And ako naman si Tito James Zhu. Follow nyo rin ako sa lahat. Ayan. At kami akala ko may isa, sorry. Akala ko may isa pa magsasalita, wala pala siya ngayon. Sorry. Sabay na sana, Paps Oo nga Oo. At kami ang The Red Door Podcast PH. Bye. Bye. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.